ka na ba? Hindi sa pag-ibig sa produkto. Pwede rin sa serbisyo. Alam nyo ba, may mga requirements and guidelines ng gobyerno para masigurong legit ang mga produkto, pati na rin ang mga serbisyong ating tatangkilikin. Oo! Yan ang pag-uusapan natin dito lamang sa DTI Consumer Alert, ang inyong gabay tungo sa matalinong pamimili. Ay, ako nga pala si Tita Winnie Cordero. Kasama natin ngayon ang Senior Trade Industry Development Specialist ng FTEB BLAD, si Miss Mercy Bauzon. Hi, Miss Mercy. Hi, good morning po, Tita Winnie. Ay, una sa lahat, ipaliwanag mo, ano ba yung FTEB BLAD? Okay, ang FTEB BLAD po stands for Fair Trade Enforcement Bureau Business Licensing and Accreditation Division na kami po ay bureau na under ng Department of Trade and Industry. Anong trabaho ninyo? Ang Fair Trade Enforcement Bureau po primarily ay nag-i-issue ng mga licenses, permits, accreditation, and meron din pong enforcement and monitoring yung mga lumalabas po sa market, nagkakandak ng price monitoring, surveillance. Inspections. Yes, apo, Ay, yun po. galing. And nag-handle din po kami ng mga consumer complaints. Okay. Pero for this specific episode, yung BLAD or BLAD ang ating tatalakayan, yung Business Licensing and Accreditation Division. Okay. Business Licensing. Well, self-explanatory kasi pagka wala kang lisensya, hindi ka pwede magnegosyo. Yes. Okay. Pero sa kaalaman ng ating mga consumer na nag-stream ngayon, paano naman malalaman ng isang consumer na may lisensya yung negosyo? Kapag po yung isang consumer, let's say gusto niyang magpagawa ng kanyang laptop or equipment or sasakyan sa isang service and repair enterprise po, hanapin po nila yung DTI certificate na in-issue po namin. Dapat po nakapost po yon sa visible place po ng shop. Okay. Para po makita ng mga consumers na yung pagpapagawaan nila ay kwalipikado po na gumawa ng service. Ayan na, may pa-intro si Miss Mercy. Pero isa-isahin natin, Miss Mercy. So ano po ang sakop ng BLAD o Business Licensing and Accreditation Division? So ang BLAD po ay nag-i-issue nga po ng licenses, permits, accreditation sa mga service and repair enterprises. Yun po yung mga repair shops or service center. Okay. And then, hinahandle din po namin yung accreditation for sea freight forwarders. Ito po yung mga Ay, mga balikbayan box? Okay. And then, yung mga private emission testing centers. Okay. Pagka nagpaparenew ng lisensya? Yes po. Okay. Nagkakandak ng emission test sa mga sasakyan. Yes po. Ano yun? Meron pa rin yung bulk sales. Ano to? Ang bulk sales registration naman po ay yun po yung pagre-register ng bentahan ng assets ng isang company para po protektahan yung creditors po ng isang business na nagbebenta ng kanyang assets. Nosebleed. Ulit. To protect the creditors from defrauding sale po of assets ng isang business. Pag-uutang? Ganon? Yung isang business po, gusto niya nang i-dispose yung kanyang assets. So, may mga creditors, may pinagkakautangan po siya. Okay. So, i-register po sa amin yung sale na yon para masigurado na yung mga creditors na yon ay na-notify po na ibebenta na yung assets. So, kung gusto nyo maningil na yun. Okay. Very good. Merchandise brokers. Yung merchandise brokers, sila po yung mga intermediary or yung mga agent brokers po between sa naghahanap. Sa real estate yan? Parehas, similar to that, pero ang merchandise broker po ay mga merchandise ang kanilang hinahanap. Mga produkto? Intermediary siya between the buyer and seller. Middleman, liaison, kumbaga. Nagko-commission siya doon sa transaction. Kumbaga, parang parang halimbawa, sa agriculture,
'di ba may farmer, merong parang merchandise person na magbebenta ng kanyang harvest Maghahanap ng pagbebentahan. sa merkado. Yes, Yun, opo, parang ganyan po. okay, business liaison, parang ganyan. Yes po. Okay. Yung ship broker, Shipbroker. sa mga ship talaga? Yes po. Ang hinahanap naman niya is space po sa barko para dun sa mga ibebenta na cargoes. So, si shipbroker, makikipag-contact siya kay ship owner. Kung may space ka bang ganito, sige diyan ko ikakarga yung cargo nitong tao na to or ng seller na to. Bakit kailangan ito? Para po masigurado natin na yung mga businesses na to ay legit po or yung kanilang operations ay nakapasa sa itinakdang patuntunan ng batas po. Alam mo, malapit sa puso ko, Miss Mercy, itong sea freight forwarders. Kasi sa programa namin sa Action ngayon, ang dami namin inilapit sa BOC, Bureau of Customs, ng mga na-hold na mga balikbayan box. So, paano, kasi I think, mas malapit ito sa puso ng mga ibang nanonood sa atin, So, nagkaroon ng problema sa tawag dito sa pagbabayad ng buwis at saka yung mga required other expenses. Yes po. Para ma-distribute itong balikbayan Balikbayan boxes. So, ibig sabihin ba na meron silang violation of their issued license and certification? Meron po, kasi kasama po sa obligation ng isang accredited safe freight forwarder na i-deliver yung balikbayan box to its rightful That's owner. right. Oo. So, ano yung pwedeng maging parusa sa mga ganitong fraudulent service providers? Hindi lang sa freights, ha? Apo. Pwede po silang kasuhan, ma-penalize po kapag po napatunayan na sila ay may violation po. Isa sa mga tawag dito, mga serbisyo na kailangan ng marami ay yung service repair. Yes, Tama? po. At kasama iyon sa sakop ninyo. SRE accreditation. Ano Yes tawag po. sa SRE, ma'am? Service and Repair Enterprises po yung nakalagay sa batas. Pero ito rin po yung tinatawag natin na mga repair shops, service center. So sila din po, isa lang po yung tinutukoy. Ano ito yung malalaki lang? Paano yung mga maliliit? Hindi. Kailangan pa ba nila yun? Lahat po, regardless po kung malaking company ka or maliit, yung mga nasa gilid-gilid lang. Basta po nag-engage ka into service and repair, before ka po mag-operate, dapat may accreditation ka muna. Anong klaseng service and repair ito? Yung mga paggawaan po ng sasakyan, gumagawa ng motor vehicle, Okay. electronics, Okay. electrical. Paggawaan ng mga computer. Yes po. Mga Opo. cellphone. Yes po. mga- Although ang cellphone po, Tita Winnie, kasi ang kumukover sa kanya is NTC, National Telecommunications. Kahit yung Communication. repair? Yes po. Basta cellphone po ang ginagawa. Pero let's say yung service center, bukod sa cellphone, may tablet, may laptop, covered na namin siya kasi electronics equipment na yung ginagawa niya. Okay. So, Okay. sa DTI na siya Paano mag-apply. mga TV, Ayun, mga covered din. aircon, gano'n? Yes, ref and aircon covered po ng accreditation natin under Presidential Decree 1572. Si Manong sa kanto, marunong din naman mag-repair. Bakit kailangan ko pang maghanap ng may SRE certificate? Kasi po kapag po accredited yung pagpapagawaan nyo, protektado po tayo ng batas. Nakasisigurado po tayo na yung inyong pagpapagawaan ay may qualified po na technicians, may sufficient na tools and equipment, facilities po, and ensured po yung inyong equipment na ipinapagawa sa mga service and repair Talaga enterprises. ba? Yes po. So, kasi ano yan, sa mga, kasi merong mga stores, physical stores, or physical accredited service centers. Meron din naman sa online. Kasama po Sakop ang din yun online. sa inyo. Yes po. Regardless po kung meron siyang physical shop Oo. or gumagawa siya on-site. Ibig sabihin, pinupuntahan niya yung isang tao na may gustong ipagawa dun sa kanyang area. Okay. Dun siya gagawa. So, on-site servicing po ang tawag dun. Of So, course. hindi lang po siya yung mga may physical na
repair mga shop repair or centers. Yes po. Okay, dito sa mga physical repair centers, dapat nakapaskil yung mga certification ninyo, tama? Yes po. Paano pag online? Pag online po, meron po kasi silang dapat opisina. Hindi po pwede na online is talagang through live Facebook, ganun, naggigayat ka na magpagawa sa'yo. Hindi po. Nire-require po ng batas na meron pong legit na business address na i-declare po sa atin. Well, usually kasi pagka online, business website ang meron sila. Dito din ba dapat nakaposte yung kanilang mga dokumento? Kung maipapakita po nila sa kanilang during dun sa online nila na meron silang accreditation, pwede naman po, i-allow naman po. Basta po, accredited sila bago sila mag-operate. Okay. Ano pa ang anong nakalagay sa papel? Sinicertify po na yung itong specific na company na to, located sa address na to. So, dapat may logo ng DTI. May logo ng DTI. Oo, Sinicertify yung mismong company na to, kung saan ka makikipag-transact. Nakalagay yung business address. And then, kung ano po yung category na pwede niyang gawin or pwede lang niyang gawin. Kasi limited po yung accreditation. Yes, opo. So, example? Kunyari po, yung Toyota, so kilala sila for motor vehicle. So, ang kanila pong accreditation ay limited to motor vehicle po. Hindi sila pwedeng mag-engage into electronic servicing kasi yung na-complain nila na requirements ay para sa category lang po ng motor vehicle. So kailangan pala yun. Yes. Halimbawa, sa isang service provider, service repair provider, sabihin niya, pang TV lang ako. Yes, nakalagay po yun sa certificate. Aircon lang ako. Yes po. Although so, ibig sabihin, bawat klase ng appliance, for example lang, merong kanya-kanyang certification at accreditation na kailangan? Yes po, opo. Nire-require po ito ng batas. Hindi po pwedeng encompassing? Meron po kasing sa aming guidelines, meron naman pong category na pwedeng i-apply na magkasabay. Pero ito lang po yung electrical, electronics, ref and aircon. Kasi yun po yung mga services na parang accidentally nagagawa din. Pero yung requirements marunong din naman siya. Yes. Pero yung requirements po, the same. Kailangan niya i-comply yung requirements for electronics, electrical, yung mga TESDA certified po for nagsiservice ng ref and aircon. Bukod dito sa mga certifications, sa mga dokumento na ito yes, Ms. Marcy, di ba? Ano pa ba ang protection na ibinibigay ng blood? Sa pag-accredit po natin, sinisiguro po natin na yung mga service and repair enterprises ay, yun nga po, merong qualified technicians na gumawa ng service or repair. Yung meron pong insurance coverage. Kasi dapat po, yung dinala mo na equipment sa isang service and repair, iiwan mo yun yes safe. Po. And it's still the same. Yes, kung magkasunog, at least mas madali pong makiklean. So, yung warranty? Yung warranty, yes po. For service and repair, kailangan po meron siyang at least 90 days, minimum 90 days for workmanship na binibigay. 3 months, Hindi siya actually 3 months. Nakalagay kasi sa batas, ma'am, 90 days. Hindi kasi pare-parehas yung bilang ng buwan. Oo naman. Kaya nga sabi ko, that's about sorry, hindi ko narinig yung about. Okay. Anyway, so ano yun? Requirement yun. Minimum 90 days. Yes po. Pero kung choice ng provider na extend, like for example, a year or 6 months, pwede naman. Pwede po. Mas maganda po. Oo nga, diba? Advantage po nila yun para dun sa dumami yung kanila. Right. Paano kung hindi susunod? Yun nga po, may kaukulang parusa po yun. Example na parusa. Pwede po siyang ma-revoke yung kanyang accreditation. Pero may due process naman po. Ma-revoke yung accreditation and ma-penalize po. Okay, bago tayo dun sa parusa. Halimbawa, may reklamo. Ang tawag dito yung kliyente, yung customer doon sa sa service repair center na pinuntahan niya. Anong proseso dapat pagdaan? Kapag reklamo po,
pwede na po siyang mag-lodge ng complaint sa aming mediation division under din po ng Fair Trade Enforcement Bureau. And doon po ipapatawag po si SRE para pagpaliwanagin or mediation po. In all Mag-usap fairness. Sila. Yes. Mag-usap muna. Baka Show ma-settle cause po. order, parang ganon. Opo. Okay. And then, pagka napag-alaman na mali nga o may violation nga, anong proseso ulit? Yun po, choice na po ng isang complainant kung gusto niya pong i-elevate yung kanyang complaint sa adjudication division para i-file na po yung magiging kaso. Wow. And, So, ayun. So, kung halimbawa mapatunayan na mali nga at hindi tama ang serbisyo na ibinigay sa customer, lehitimo ang kanyang complaint. Ang mga parusa ay pwedeng i-revoke yung license. yes po, opo. Sa pagre-revoke ng license, edi mag-a-apply na lang siyang bago. May proseso po tayo dyan, Tita Winnie, no? Hindi po kasi may requirement po tayo ng good standing po. And kung okay. nakasuhan na po siya and sinabi na kung po, ibang pangalan? cease and desist. Ayun po ang hindi natin makokontrol kung ibang mag-register siya. Mas-scrutinize yun ba? Teka, sandali. Itong si Winnie Cordero, parang nag-apply na yan. Kasi di ba nandun dapat yung pangalan ng owner? Yes po. Kaya lang pwede ba sila maglagay na ibang pangalan? Yes po, lalo na kung corporation Oo or nga. corporation. Yun po yung mga instances na medyo mahirap nating ma-monitor. Kasi po, 'di ba, yun nga, pwede naman silang mag-register ng another business gamit yung pangalan ng anak or ng asawa. Yes po. Or kung corporation po, hindi naman po yung basta-basta nakikita sa SEC registration unless i-request mo yung buong document. So, nasa consumer na rin ang maging mapanuri, ano? Yes po. Nako, maging matalino po. Correct. Maging Okay. Sa napag-usapan natin yung certification, mga license, warranty, insurance, skills ng kanilang mga technicians Yes, and workers, etc. Sa presyo ba ng serbisyo, meron kayong dikta? Hindi po namin nire-regulate yung presyo, pricing po ng service kasi nagwa-vary po yan, depende rin po sa kung ano yung pinapagawa, 'di ba? Right. And yung iba nga kasi po doon, katulad ng ref and aircon, pag dinala mo yan pag binili mo yan, automatic naman meron pong warranty yun, may warranty May na extended service. warranty pa nga, Yes, 'di ba? opo. Kaya po hindi po natin ma-regulate yung sa pricing po. Okay. Wala po nakatakda sa batas. Meron na ba kayong meron bang mga natanggap na mga concerns regarding certain establishments? Meron po, opo. Lumalabas po kami para i-monitor po yung mga establishments. Usually, anong mga na-violate? Yun po, nag-engage into service and repair without accreditation. So, sa una po, sinushow-cause namin. Pinag-explain and then sinasabihan po namin, nire-replyan na mag-apply kayo within this certain period. Question. Halimbawa, ang ikino-complain, wala ngang SRE, tama ba? Wala nga SRE certification and accreditation. May laban pa ba ang consumer? Meron, ma'am. Kasi, ayun nga po, pwede niya, habang nirereklamo niya, si Mediation Division, humihingi rin po yan ng tulong sa aming Enforcement Division. So, pinupuntahan din po yan para i-check, para issuehan ng Notice of Violation, yung SRE po na hindi accredited pero naggagawa ng service. So, magiging kaso din po yun. Okay. Yes po. So, pwede pa rin pala akong lumapit. Kasi nakakahiya. Inaawahin ako ng asawa ko, sabihin. Bakit ka kasi pumatol dyan? Walang dokumento. So, pwede pa rin pala. Pwede pa rin po, yes. Kahit accredited or not, kung may reklamo kayo. Mas maganda nga pong ireklamo para malaman namin na sila ay nag-engage or nag-exist po sa industry na walang accreditation. So, mapupuntahan sila. Buko. Mapipilit sila magpa-accredit. Buko juice. Yes. Ang mangyayari. Huling paalala mo na lamang, Miss Mercy, para masigurado nating legit ang ating serbisyo at produktong tatangkilikin.
So sa mga consumers po, no, ang paalala po natin, maging matalino po tayo. Suriin po natin yung mga service and repair na pinupuntahan po natin. Hindi po porket mura, doon na po tayo. Siguraduhin natin na yung atin pong pakikipagtransakan po na service and repair ay qualified po to give a safe and reliable service. Of course. Yung tangkilikin po natin yung mga accredited. Okay. So, para sa mga interesado na mag-start ng negosyo, para sabihin nating legit ang kanilang produkto at serbisyo, ano-ano ho yung prosesong pagdadaanan sa application? So, sa amin po, ang filing ng application ay online. So, meron tayong iRegis system, DTI iRegis system. So, doon po sila mag-file ng application. Hindi po kailangan pumunta sa opisina namin. Sa Galing iRegis po, naman. sa Traffic iRegis po, dito, sa end-to-end Makati. po yung process noon. End-to-end? Yes, nandun na po Okay. yung submission ng requirements, evaluation, Okay. payment of fees, and yung issuance ng certificate ay i-email na lang po yon sa authorized officer. Pwede bang tawag dito individual or sole proprietorship or corporation? Yes po. Sa batas po, ang definition ng enterprise po ay ito po yung mga businesses na either sole proprietorship, corporation, or partnership, cooperatives kasama po, or mga technicians na nag-engage into service and repair. So, sila po yung kino-cover ng ating accreditation. Paano natin maa-accredit yung technicians na gagawa ng mga serbisyo? Yung technician po, kung siya ay TESDA accredited na, mag-register lang po siya ng kanyang business sa DTI, Business Okay. Name Registration. Okay. Kung siya ay TESDA certified na. Okay. Pero kung siya ay technician na wala pang TESDA NC, mag-secure muna siya ng relevant TESDA NC with TESDA po. So magpapa-assess po siya bago siya ma-issuehan ng TESDA certificate ni TESDA. TESDA lang ba? Halimbawa, nag-aral ako, meron ba mga vocational courses bukod sa TESDA na ino-honor ninyo? Ang nakalagay kasi po sa batas, Tita Winnie, Dapat ay TESDA? yes, certified technicians. Ang nagsicertify po sa mga technicians ay si TESDA. So kahit po nakapag-aral ka, Oo. graduate ka Oh, ng yeah. automotive, Yes, service, yes. ano po, hindi po siya tinatanggap as compliance to the requirement. Kasi although advantage mo kasi nakapag-aral ka, Right. may experience ka na, may knowledge ka. Yeah. Madali lang naman po mag-secure ng TESDA since nakapag-aral ka na, humingi ka ng certification sa school mo na etong Tapos mo itong kurso na ito. at nagkaroon ka ng parang practicum for that. On the job training. Yes, Oo. opo. Pwede po yun i-present kay TESDA para sa pag-a-apply ng TESDA NC. Hindi na ako certificate. kailangan pumasok sa course ng TESDA pala. Hindi. Okay. May mga may mga qualifications kung kailan ka papasok mag-aaral ulit or kung pwedeng ano siguro yung documents na lang ang sasubmit mo na magpapatunay. Right. Of course. Thank you, Miss Mercy. Welcome po. Maraming Sige salamat. po. Mga ating mga kuyang, stick with legits. Deserve natin ang tamang produkto, ang tamang serbisyo para masulit ang binabayad natin bilang consumer. Sagot ng DTI ang pagsala sa mga produkto at serbisyo. Pero bilang consumer, responsibilidad nating maging mapanuri sa bawat produkto at serbisyo na ating tatangkilikin para always legit. Ako po inyong Tita Winnie Cordero para sa DTI Consumer Alert, ang inyong gabay tungo sa matalinong pamimili.